Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Kaya pala hindi nagtagal ang tatlo kong naging relasyon sa mga babae. Tatlong beses akong naniwala na baka siya na baka ito na ang taong makakasama ko habang buhay. Pero sa huli, nauuwi pa rin sa hiwalayan, sa sakit, sa mga tanong na paulit-ulit kong binabalikan. Ano bang mali sa akin? Hindi naman ako nagkulang. Ibinigay ko ang oras, effort, at pagmamahal ko. Pero kahit anong gawin ko, parang may parte sa puso ko na hindi mapunan. Nandoon ako physically, pero emotionally, wala. At ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan, baka hindi talaga sila ang para sa akin. Baka kaya hindi ako buo noon dahil may katotohanan akong pilit tinatakasan. Isang gabi, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Doon ko unang naranasan ang isang bagay na gumulo sa pagkatao ko, or I should say na gumising sa totoo kong pagkatao. At sa kung sino talaga ako. Madaling araw na ako nakauwi. Galing kasi ako sa isang job interview sa isang call center sa BGC. Sobrang hirap maghanap ng trabaho. Kahit may 3 taon na akong experience sa call center, nahihirapan pa rin akong makapasok. Pero sa wakas, sinuwerte rin ako. Natanggap ako sa isang malaking call center company sa BGC. Maganda ang offer, malaki ang sahod. Halos doble pa sa sinasahod ko sa dati kong kumpanya. Nag-aabang na ako ng jeep pa uwi pero ang tagal mapuno. Kanina pa ako dito nakaupo pero parang wala naman ng pasahero na sasakay. Pagod na ako at unti-unti nang kumakalam ang sikmura ko. Dahil doon, nagdesisyon muna akong maghanap ng makakainan. Naglakad ako ng kaunti sa gilid ng kalsada, tahimik na ang paligid at iilan na lang ang dumadaang sasakyan. Hanggang sa may nakita akong maliit na tindahan, simple lang, may ilaw na medyo malabo at ilang plastik na upuan sa labas. Nakapaskil sa harap ang menu, pares, lugaw, tapsilog. Doon ako umupo at umorder ng lugaw. Habang hinihintay ko ang pagkain ko, may isang lalaking umupo sa harap ko. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit lang kasi namin. Halos magkatapat ang mukha namin. Doon ko napansin, ang gwapo niya. Malinis ang mukha, maayos ang buhok, at may kakaibang dating na hindi ko maipaliwanag. Parang sa isang iglap, natigil ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang kumurot sa dibdib ko. Napahaba ang titig ko sa kanya. Hindi ko namalayan na napapansin na pala niya. Ngumiti lang siya. Doon ako biglang nahiya at agad umiwas ng tingin. Buti na lang at dumating na ang order ko, kaya nagkunwari akong abala sa pagkain. Pero habang kumakain ako, may napansin ako. Binabangga niya ang tuhod ko sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan, parang sinasadya niyang sumayad ang tuhod niya sa tuhod ko. Sa una, inisip ko baka aksidente lang. Pero nang paulit-ulit itong nangyari, iba na ang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ginaya ko rin ang ginagawa niya. Sa ilalim ng mesa, marahang nagtatama ang mga tuhod namin. Parang isang tahimik na usapan na kami lang ang nakakaintindi. Walang salita, pero ramdam ko na may kakaibang koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Habang nangyayari iyon, lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung tama ba ito o mali, pero hindi ko rin magawang umiwas. Sa simpleng pagdikit ng tuhod namin, parang may mas malalim na kahulugan na hindi ko pa kayang pangalanan. Dumating na rin ang order niya. Habang pareho kaming kumakain, hindi pa rin tumitigil ang marahang pagbangga ng tuhod namin sa ilalim ng mesa. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa akin, tapos ngumingiti. May kakaiba sa mga ngiti niya. Hindi lang basta friendly. Parang may halong pang-akit. Parang may gustong ipahiwatig na hindi niya sinasabi. Sa bawat subo niya ng pagkain, hindi ko maiwasang tignan siya. Parang tinatakam niya ako sa bawat subo niya. Halos sabay kaming natapos kumain. Tahimik akong tumayo, nagbayad,
at naglakad na paalis. Pilit binabaliwala ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng sandaling iyon. Pero tinitigasan na ako sa loob. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko, naramdaman kong may kasabay na ako. Paglingon ko, nasa likod ko na siya, tapos naglakad siya sa tabi ko. Parang sinadya talaga niyang sabayan ako. Ilang segundo kaming tahimik, hanggang sa bigla niya akong kinausap. "Pauwi ka na ba?" Tanong niya habang nakangiti. "Oo," sagot ko. "Anong trip mo?" Tanong niya sa akin. Medyo naguguluhan ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin. "Trip?" Tanong ko. "Oo, trip. Bembangan," sabi niya. Doon ko unti-unting naintindihan ang ibig niyang sabihin. First time ko kasing maka-encounter ng ganito. Parang sanay na siya. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Tapos nagsalita ulit siya. "Meron akong place. Malapit lang kondo ko dito. Wanna come?" Sabi niya. Napahinto ako sandali, napatingin sa kanya. Direkta ang tingin niya sa akin. Walang halong biro, parang sanay na siyang magyaya ng ganito. Samantalang ako, first time ko. Dahil sa sobrang curiosity ko, sumama ako sa kanya. Malapit lang ang kondo niya, kaya nilakad lang namin. Tahimik kaming dalawa habang naglalakad. Pero ramdam ko na pareho naming alam kung saan papunta ang gabing iyon. Pagdating namin ng kondo niya, doon ko naranasan ng isang bagay na hindi ko pa kailanman naranasan dati. Hindi ko na sasabihin ang buong nangyari. Basta nagbembangan kami. Ako ang top sa amin na dalawa. First time ko maranasan yun sa kapwa ko lalaki at masarap pala. Pagkatapos ng nangyari sa amin, tahimik lang kaming nag-ayos. Wala nang masyadong salita. Paglabas ko ng kondo niya, iba na yung pakiramdam ko. Parang gusto ko pa ulit maranasan. Iba na yung pakiramdam ko dahil sa experience na yon. Parang mas nakilala ko yung sarili ko. Simula nung gabing yon, may nagbago sa akin. Parang gusto ko pang maranasan ulit. Hanggang sa dumating sa punto na nagsimula na akong mag-entertain ng kapwa ko lalaki. Unti-unti, tinanggap ko rin sa sarili ko yung parte na matagal kong iniiwasan. Nag-install ako ng Yellow app para mag-explore. Curious, kinakabahan, pero sabik ako na malaman kung ano pa ang naghihintay sa akin. Doon ko sa Yellow app nakilala si Nash. Nagkita kami sa seaside sa MOA. Sa una, simple lang, kwentuhan, getting to know each other. Pero habang tumatagal, ramdam ko na may kakaibang chemistry sa pagitan namin. Araw-araw siya nag-chat-chat sa akin. Palagi din kami magka-video call. Para na kaming magkasintahan ni Nash. Kulang na lang talaga ay confirmation para maging official na kami. Every weekend, nagkikita kami para magbembem. Masaya ako kapag lumilitaw yung pangalan niya sa messenger ko. Masaya ako kapag nakakausap ko siya. Masaya ako kapag nakakasama ko siya. At alam ko sa sarili ko na minamahal ko na talaga siya. Hanggang sa isang araw, nalaman ko yung sikreto ni Nash. Kakatapos lang namin magbem. Naka-staycation kaming dalawa. Tahimik yung kwarto. Naliligo siya sa banyo. Naiwan niya yung phone niya sa ibabaw ng table. Pero biglang nag-ilaw yung screen. May pumasok na message. "Good morning, mahal. Kakagising ko lang. Kain ka na dyan. I love you." Yun ang mensahe ng nag-pop up na message sa phone niya. Parang biglang tumigil yung mundo ko. Nakatitig lang ako sa phone niya. Paulit-ulit ko na binabasa yung message. Umaasang mali yung pagkakaintindi ko. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang sinasaksak yung puso ko. Sa lahat ng oras na magkasama kami, akala ko, ako lang. Akala ko pareho kami ng nararamdaman. Nabura lahat ng pinaniwalaan ko. Narinig ko yung tunog ng shower na humina. Malapit na siyang lumabas. Hindi ko alam kung paano haharap sa kanya dahil sa mga nalaman ko. Tapos napatingin ulit ako sa phone niya. May panibagong message na pumasok. Kahit nakalock yung phone, malinaw pa rin yung preview sa screen, kaya makikita mo kung ano ang message. "Namiss kita sobra. Mamaya kapag nagkita tayo. Yari ka sa akin," sabi nung isa pang message na nabasa ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit.
Sa mga sandaling akala ko kami lang, may iba pala siya. Habang binibigay ko yung sarili ko, may iba siyang iniisip. Meron pa siyang iba maliban sa akin. Hindi ko na kinaya. Hindi ko na hinintay na lumabas pa siya ng banyo. Mabilis kong kinuha yung mga gamit ko. Halos nanginginig pa yung mga kamay ko habang nag-aayos. Lumabas ako ng kwarto at nagmadali akong makaalis. Habang naglalakad ako palayo, kinuha ko yung phone ko at isa-isa ko siyang binura sa buhay ko. I blocked him sa lahat ng social media accounts ko, sa number at sa lahat kung saan niya ako pwedeng makontak. Pero kahit anong gawin ko, nandun pa rin yung sakit. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil akala ko totoo siya. Umiiyak ako habang naglalakad palayo. Hindi ko na napigilan. Tuloy-tuloy lang yung luha ko. Kahit pilit kong pinupunasan, ayaw mawala ng mga luha. Para akong batang inagawan ng candy. Yung tipong akala mo sa'yo na, tapos biglang mawawala. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta naglalakad lang ako, palayo sa kanya. Ganito ba talaga sa mundo ng mga pareho ang kasarian? Lalaki sa lalaki? Puro tikim-tikim lang. Walang seryosohan. Walang nagtatagal. Landian lang talaga. May seryoso pa bang tao sa ganitong mundo? May seryoso pa bang tao sa mundo ng parehong lalaki sa lalaki? Pero sa kabila ng lahat ng yun, umaasa pa rin ako na baka hindi lahat ganito. Na baka may isang tao pa rin na kayang maging totoo at seryoso. Yung hindi ka gagawing option at iiwanan. Kasi kung wala, ayaw ko na rin maging seryoso. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.